ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa mga kabiguan na nararanasan natin sa buhay ay nagiging desperado na tayo. Kaya nga nauuwi tayo sa pagkalito at labis na pagkalugmok, lalo na at hindi natin sigurado kung ano ang kahihinatnan ng magiging desisyon natin. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang malito ng husto? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Athena. 35 years old at isang call center agent dito sa Makati. Matagal ko na talagang pinag-isipan kung magpapadala ba ako ng sulat sa inyong istasyon. Nang sa ganon ay mabasa ito ni Papa Dudut at makahingi na rin ng payo sa ating mga kabarangay. Kailangan ko rin kasi dahil medyo naguguluhan ako sa kung ano ang dapat at tama kong gawin. Bali magsisimula ang lahat sa pagiging bigo ko sa pag-ibig. Hindi man ako perpektong tao pero hindi naman ako gumagawa ng masama, Papa Dudut. Kaya nagtataka ako kung bakit maila pa rin sa akin ang swerte na makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Simula nang ma-in love ako ay nakatatlong boyfriend na ako. Bago ko nakilala ang nakarelasyon kong lalaki for 5 years. Live-in na nga kami at ready nang mag-level up sa aming pagsasama kaso noon lang pong 2019 ay merong nangyari na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Nakakahiya na ba ako? Masyado na ba akong maingay umiyak? Baka pinagtitinginan na ako ng ibang tao Sabihan mo ko. Ibang klase, nakuha mo pang isipin ng ibang tao, nasa ruro ka na nga ng emosyon mo. Siyempre hindi naman iyakan tong restaurant na kinainan natin. Baka mamaya masyado na akong agaw eksena. Hindi pa naman ganun karami yung mga tao, tsaka hindi ka naman agaw eksena umiyak kaya ayos lang. Sure ka? Oo nga, ayaw mo pa yata maniwala Hindi naman sa ganoon pero hindi mo naman mapipigilan yung damdamin mo. Masakit yung nangyari sa kwento mo, diba? gumuho mundo ko nung inatake sa puso at namatay ang fiancé ko, besh. Ang sakit-sakit. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Hindi pa naman matagal simula nang mangyari yun, kaya okay lang. Kahit hindi ka agad makapag-move on. Tsaka wala namang tamang panahon na dapat nakausad ka na, lalo masakit yung nangyari. Kahit ako gulat na gulat, tsaka hindi rin makapaniwala. Ikakasal na kayo, diba? Oo. Akala ko pa naman magkakaroon na kami ng happy ending. Kaso, nauna siyang mag-end. Sige, iyak mo lang. Ano ba kasing kamalasan ang meron ako sa pag-ibig? Hindi ka malas. Bakit mo sinasabi yan? Naisip ko lang naman kasi yung unang 3 na nakarelasyon ko, kung hindi ako niloko, pinagpalit sa iba, iniwan ako. Ginawa ko naman lahat. Nagpakasubmissive ako sa kanila kahit wala sa bokabularyo ko yun. Tinanggap ko rin yung mga kapintasan nila at yung mga pagkukulang sa relasyon namin kasi wala naman talagang perpekto sa mundo. Kahit ako, hindi rin ako perpekto. Minahal ko sila ng sobra-sobra. Higit pa sa sarili ko, pero anong ginawa nila sa akin? Sinaktan nila ako. Akala ko hindi na ako makaka-move on. At minsan ko na rin sinabi sa sarili ko na ayoko nang pumasok sa panibagong relasyon.
Alam mo yun, di ba? Sinabi ko yun sa'yo. Oo, lasing ka pa nga nun. Saka nagsisisigaw na, kamo, ayaw mo nang ma-in love ulit. Oo, pero kinain ko lahat ng mga sinabi ko nung nakilala ko yung fiancé ko. Aminin ko, naging masaya naman ako nun sa relasyon namin. Hindi super bongga kasi wala naman talagang ganong relationship. Pero nung nag-propose siya sa akin at tinaya niya ako magpakasal, alam ko na sa sarili ko na handa na ako. At hindi ko lang napaghandaan yung mamamatay pala siya bago pa man kami umabot sa altar. Kundi ba naman talaga tinamaan ng lintik? Hindi talaga natin masasabi ang buhay. Oo nga eh. Kaso ang unfair lang kung iisipin. Ayun, hindi ko tuloy mapigilan mag-isip na baka malas ako, sinampa ako pagdating sa pag-ibig. Gusto ko lang naman na makakasama habang buhay. Kaya lang mukhang tinadhana yata na maging mag-isa ako. Kagaya ng kamatayan, hindi rin natin masasabi ang tungkol sa bagay na yan. Pero sana kung ano man ang mangyari pagkalipas ng mga taon, kung ma-inlove ka man ulit o manatili na lang na single maging masaya ka pa rin. Ewan ko. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ulit ako. Kasi kung oo, sana ngayon na. As in, ngayon na sana. Pero alam ko hindi naman mapupuwersa ang sarili ko na maging masaya kung malungkot at masakit ang nararamdaman ko. Kaya nga, damhin mo lang kung ano yung nararamdaman mo ngayong oras na to. Mas magiging madali kasi yun para sa'yo kung mas tanggap mo na sa sarili mo yung nararamdaman mo. Tao tayo, hindi tayo robot na walang emosyon. Basta, kahit ano mangyari, nandito ako para makinig sa'yo. Papadudot katulad ng sinabi ko kay Daisy, kundi ako niloko at pinagpalit ng unang 3 lalaki na nakarelasyon ko noon ay namatayan naman ako ng long-time partner. Kaya ang ganda lamang ang hinagpis ko ng mga panahong yon at ngit-ngit na rin sa Diyos dahil maaga niyang kinuha sa akin ang lalaking pinakamamahal ko at magiging asawa na sana. Alam ko namang mali na magalit ako sa kanya pero hindi ko lang talaga mapigilang magtampo. Wala rin naman akong masisisi noong time na yon kasi biglaan nga ang mga nangyari. Buti na lamang at nandyan si Daisy na siyang pinakamalapit kong kaibigan. Kaklase ko na siya simula elementary hanggang college kaya naman kilalang kilala na namin ang isa't isa. Kasama ko siya sa halos lahat ng mga masasaya at malulungkot na pangyayari ng buhay ko at malaki ang pasasalamat ko kay Daisy dahil meron akong kaibigan na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Sa kabilang banda, iba pa rin ang merong partner at gustong gusto ko nang mag-asawa ng mga panahong yon. Kaya nga pinalipas ko lang muna ang 3 death anniversary ng namayapa kong boyfriend bago ko humingi ng permiso sa kanyang libingan at sa parents niya na gusto ko na ulit pumasok sa panibagong relasyon. Pumayag naman ang mga magulang niya dahil alam ng mga ito na hindi na ako bumabata. 32 years old na ako ng mga panahong yon, kaya naging aktibo ako sa paghahanap ng panibagong karelasyon. Kaso hindi nagwo-work out, hindi na yata ako marunong humanap ng seryoso o sadyang hindi lang ako kaseryosyosong tao. Ang sakit isipin. Pero hindi pa rin ako sumuko at noong taong 2022 nga ay may bagay akong sinubukan na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. At yun ay ang umakyat ng bundok. Bagay na medyo pinag-alala ng kaibigan kong si Daisy. Ang totoo ay meron kasi akong napupuso ang organizer na nakilala ko nang minsan akong naligaw sa isang group page sa Facebook na tungkol sa pag-akyat ng bundok. Itago na lang natin sa pangalang Fernan. Grabe! Namiss ko ang burger nila rito. Buti nilang nayaya kitang samahan akong kumain. Buti rin sumama ako. Na-stress ako sa asawa ko Bakit? Ano na naman bang ginawa ng kulokoy na yun? Nahuli ko na namang ng bababae. At pinatawad mo na naman. Ano pa nga ba? Ay, Tanga. Alam ko namang tanga ako
Pero mahal ko eh. Sana isang araw magising ka na lang na hindi mo na siya mahal. Para kayanin mo nang iwanan ng tukmol na yun. Ako naaawa sa'yo eh. Kasi hindi rin naman to yung unang beses na nahuli mo siyang nambababae. Oo, hindi ko na rin mabilang. Ibig sabihin, sobrang dami na. Ganun na nga at sobrang daming beses ko na rin siyang pinatawad. Ang bihira. Pero wag na natin pag-usapan kasi nasistress lang ako. Di naman ako nakipagkita sa'yo para ikwentong nangyayari sa amin ng mister ko. Mas concerned kasi ako dun sa sinabi mong... Ano nga ulit yun? Alin sa mga sinabi ko, ang dami na. Yung plano mong umakyat sa bundok? Ah, oo. Excited nga ako eh. Pero kakayanin mo kaya? Baka naman hindi mo kayanin. Sobra ka naman. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo kaya, pero nag-aalala lang ako kasi dinig ko mahirap daw yun eh. Delikado tsaka nakakapagod. Buti sana kung di kita kilalang reklamador sa konting lakad pa nga lang tapos magbubundo ka pa talaga. Grabe ka. O bakit? Hindi ba totoo? Well, totoo naman. Natawa lang ako kasi nasingit mo pa talaga yan. Hindi ko kasi maiwasan lalo. Naloka ako nung sinabi mong plano mong mamundok. Malay mo, magustuhan ko. Tsaka naniniwala naman akong kakayanin ko. Eh wala kang choice kasi pag nandun ka na mapapasaba ka talaga. Tapos manghihinayang ka na lang sa binayad mo. Kesa naman ginaganyan mo ko, ipagdasal mo na lang na makababa ako sa bundok na aakitin ko nang hindi nalulumpo. Lalo tuloy akong kinabahan. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Iba na lang gawin mo. Ano naman? Magmarathon ka na lang. Ayoko nun. Hindi ako para sa mga takbuhan. Gusto ko yung mas extreme para sulit yung pagod. Eh, bahala ka pero mag-iingat ka pa rin ha. Oo naman. Pero ang totoo kasi niyan, Besh. Sinasabi ko na nga ba? May iba ka talagang dahilan kaya gusto mong mamundok ng biglaan eh. Wala na talaga ako may tatago sa'yo, no? Malamang. Kilala mo na ako. Para namang di tayo magkaibigan since elementary, no? Kaya nga, pero ayun nga. Gusto kong mamundok kasi masyado akong na-curious dun sa nakilala kong organizer/tour guide sa page ng mga umaakyat sa bundok. Nakausap ko kasi siya sa Messenger. Ayos naman yung usapan namin, mukha naman siyang mabait. At higit sa lahat, gwapo. Inistok ko kasi yung Facebook account niya. Ang tanong, single ba? Well, mukha namang walang sabit. Wala kasi ako nakitang family picture sa account niya eh. Wala rin namang nakatag, kaya tingin ko single naman siya. Pero malalaman ko na lang din pag nagkita kami ng personal. Plano kong tsikahin. Siya pala dahilan kaya gusto mong umakyat ng bundok. Yun lang kasi ang paraan para magkita at magkausap kami. Kaya sige lang, wala namang kaso sa akin yun. Sige, pero mag-iingat ka ha. Alam ko sinabi ko na to sa'yo pero paalala ko pa rin. Oo naman. 3 taon na rin naman ang nakakalipas nung namatay ang fiancé ko. Naisip ko baka panahon na para mag-move on at ma-in love ulit. Tsaka alam mo naman na hindi ito yung unang beses na sumubok ulit ako maghanap ng karelasyon, di ba? Oo. Aktibo naman ako. Sumali pa nga ako sa mga dating app kaso bokya, wala eh. Gusto ko na ulit magka-boyfriend. Malay mo, maging swak kami sa isa't isa nitong napupusuan ko. Papadudo, tama naman si Daisy na baka hindi ko kayanin pero gusto ko pa rin subukan. Gwapong-gwapo kasi ako kay Fernan at mabait din naman siya noong kausap ko sa Messenger noong nag-inquire ako. Kaya nga kahit kakaba-kaba ay tinuloy ko ang pag-akyat ng bundok. Si Fernan nga ang tour guide namin noong araw na yon at masasabi ko na inalagaan niya kami paakyat at pababa ng bundok. Naging close kami ni Fernan at nagpatuloy ang komunikasyon namin kahit natapos na ang event. Doon ko mas nakilala si Fernan dahil sa aming pag-uusap. Hinangaan ko siya sa mga bagay na ginagawa niya lalo na ang pag-akyat ng bundok. Kumbaga'y passion na niya talaga yon at masaya naman siya kasi nakapagtrabaho siya sa isang travel agency bilang tour guide at organizer. Kaya nga pinilit kong sabayan ang lifestyle ni Fernan sa pamamagitan ng pagbubuk ng mga tour at pag-request na siyang maging tour guide namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagbunga ang aking pagpapapansin kay Fernan at mga pagsama-sama sa mga inorganize nilang tour. Naging consistent ang aming pag-uusap hanggang sa naramdaman ko na lamang
na nagdada moves na nga siya sa akin. Siyempre nagpakipot muna ako ng konting-konti lang. Pinaramdam ko sa kanya na hindi ako interesado. Pero kating-kati na talaga akong sagutin siya noong niligawan niya ako. Kaya lang may iba akong plano. Around December 2022 ay nagdesisyon akong akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon, ang Mount Pulag, na siyang pangatlo naman sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ang nag-book ako ng tour sa travel agency kung saan nagtatrabaho itong sa Fernan. Advance booking yon, kaya bago pa man dumating ang eksaktong petsa ng pag-akyat namin, ay naghanda na ako mula sa outfit, mula sa trail food na dadalhin ko, extra money at sarili ko syempre. And fast forward, inakyat na nga namin ang Mount Pulag. At nung nasa tuktok na kami ni Fernan ay doon ko na ginawa ang matagal ko ng plano, Papa Dudut. Ayaw mo na ba ulit magpa-picture doon sa signboard? Ayoko na. Nakarami na rin naman ako eh. Sa bagay, nakapag-group picture na rin naman tayo. Oo, at ang dami mo na rin nakuhang picture sa akin. Kaya gustong-gusto kong sumasama sa tour nyo kasi may instant photographer na rin kami. Ang gaganda pa ng mga kuha mo, parang professional. Salamat pero alam mo naman na pagdating sa'yo, iba pitik ko. Naku, napakabolero. Hindi kaya yun, Bola. Sa kabuti maganda rin ang panahon dito sa summit ng Mount Pulag. Hindi maulan saka may sea of clouds. Oo nga eh. Tuwan-tuwa nga ako kasi mukhang nakisama sa atin ng langit. At grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na naakyat ko na ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon. Kaya nga, masaya ako kasi sa wakas, nagbunga na rin ng ilang buwan mong training at pag-akyat sa mga mas mabababang bundok. Pansin ko kasi bumilis ka na sa paglalakad. At kahit may mga paahon hindi ka na masyadong hinihingal. Oo, nagte-treadmill kasi ako. Madalas din naglalakad-lakad ako sa lugar namin. Lalo na pag malapit na yung akyat natin. Alam mo yan, di ba? Ina-update kita. Oo naman syempre. Pero hindi ko naman to magagawa lahat kung wala ka. Yung bang guidance mo, ganon. Ang tsaga mo magturo at umalalay sa aming mga baguhan eh. Syempre, tungkulin namin na maiakyat at maibaba ng ligtas ang lahat ng mga kasama sa tour namin. Oo nga, pero still, sobrang nakakabilib ang tsaga at professionalism mo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kita nagustuhan eh. Akala ko sasabihin mo dahil sa kagwapuhan ko. Wow! Hindi lang pala dito sa bundok mahangin ha? Ikaw din mahangin. Grabe ka naman. O bakit hindi ba? Hindi. Bakit din? Anong bakit din? Hindi ba ako gwapo para sa'yo? Yan tayo eh. Sagutin mo na lang kasi. Well, sa totoo lang Oo, doon tayo sa totoo lang. Oo, tama ka. Gwapo ka nga talaga. Gwapong-gwapo na ako sa'yo nung unang beses pa lang tayo nagkausap sa Messenger. Kailan yan? Nung nag-inquire ka sa akin tungkol sa event na ino-organize ko? Oo. Aaminin ko mas naintriga ako sa'yo kesa dun sa inong-organize mo. Pero baka naman lumaki ulo mo dyan Babawiin ko sinabi ko. Hindi, wala nang bawian. Nasabi mo na eh. Pwede ko pa rin bawiin. O sige na. Hindi na ako mangasar pero seryoso. Anong seryoso? Aanin ko naman itong kagwapuan ko kung wala naman akong girlfriend na kasing ganda mo. Huy! Seryoso ako sa sinabi ko. Saka, ilang buwan na rin kitang nililigawan. Sana napatunayan ko na sa'yo na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Na mahal kita. Napaisip lang kasi ako kung meron ba akong tsansa sa puso mo. Meron naman. At tama ka naman sa mga sinabi mo. Napatunayan mo na sa akin ang nararamdaman mo sa ilang buwang panliligaw mo kaya nakapag-decide na ako na oo. Ha? Ha? Hotdog! Athena naman. Anong oo? As in, oo. Oo, sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Seryoso ba yan? Hindi yan biro Tayo na? Seryoso nga. At bakit ako magbibiro? Uso kasi yun. Yung mga prank-prank na yan, lalo na sa internet. Bakit naman kita ipaprank? Sige nga. Hindi ko alam. Baka kursunada mo lang ako i-prank. Ganun. Walang dahilan para i-prank ka. Seryoso ako na sinasagot na kita. Oo, tayo na, Fernan. Papa Dudut, masayang masaya kami ni Fernan.
nung naging kami at naging sobrang memorable pa yon dahil sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong Luzon ko siya sinagot. Grabe. Pakiramdam namin ay mas lalong naging espesyal ang araw na yon. Buwaba kami sa bundok na hindi maalis ang ngiti sa aming mga labi. Nagpatuloy ang relasyon namin at nung 3 buwan na naming magkasintahan ay nag-decide kaming mag-live-in. Bali nagrenta kami ng apartment near Pasig at Mandaluyong boundary. Tumira kami doon ni Fernan hanggang sumabit ang January 2025 ay meron siyang sorpresa na hinanda para sa akin. Saktong salubong ng bagong taon. Nang lumuhod si Fernan sa aking harapan at nag-propose ng kasal. Ang romantic lang ng eksena dahil noong una ay magkasama lamang naming pinapanood ang mga fireworks tapos ilang sandali lang ay may proposal pa lang magaganap. Walang pagsidla ng saya ko ng mga panahong yon. At noong mga sumunod na araw ay masaya akong nakipagkita kay Daisy upang ibalita na sa wakas ay engaged na kami ni Fernan, Papa Dudut. Wala ka bang napapansin sa mga daliri ko, Besh? Ha? Ano bang meron? Ayan o, tignan mong mabuti. Bagong manicure ka. Ganda ng nail art mo Saka Tanga, hindi yan ang gusto ko ipakita. Ano ba kasi yun? Tignan mong mabuti. Sige ka, magtatampo ko pag hindi mo napansin. Teka, ito na nga OMG! Totoo ba yan? Totoong-totoo, engaged na kami ni Fernan. Nag-propose siya nung New Year's Eve. Siyempre, hindi muna ako nag-upload ng mga pictures sa Facebook kasi plano kong sa'yo muna unang ibalita. Thank you kasi pumayag ka makipagkita sa akin ngayon. Wala yun. Na-appreciate ko naman na sa akin mo unang sinabi. Na-appreciate mo ba sa lagay na yan? Mukha ngang hindi ka naman masaya. Sorry, Besh, pero ang hirap naman kasing maging masaya, lalo may nalaman ako tungkol dyan kay Fernan. Anong nalaman mo? Hindi ko agad sinabi kasi tsumitsempo pa ako. Hindi ko lang akalain na magpo-propose siya sa'yo ngayong taon. Natural, magkarelasyon kami. Tsaka ano ba kasi ang nalaman mo tungkol kay Fernan? Sabihin mo na lang kaysa ang dami mo pang sinasabi dyan. Unfaithful sa'yo yung boyfriend mo, Besh. Ano ka mo? Ganito kasi yan. May nakita kong post sa isang Facebook group tungkol sa pag-akyat ng bundok. Nakapublic naman yung group page nila kaya lumabas sa timeline ko. Nung chinek ko, hindi ka naman member doon kaya malamang hindi mo yun nabasa. Ano nga yung nabasa mo dun sa post? Kalma ka lang pwede. Parang kulang na lang kainin mo na ako ng buhay. Paano ko kakalma yung sinisiraan mo yung boyfriend ko? Hindi ko sinisiraan ang boyfriend mo. Siya ang sumira sa sarili niya. Lalo hindi ko lang isang beses nabasa ang pangalan niya dun sa mga post na may kinalaman sa pag-akyat ng bundok. Blind item nga siya dun Sabi dun sa mga post, may isang organizer daw na mahilig mangharot ng mga joiner. Nakikipag-usap daw tungkol sa tour tapos sa huli, makikipaglandian. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi kita pinipilit na maniwala pero wala ka bang napapansin kakaiba kay Fernan? Wala! Kaya nga hindi ako naniniwala sa'yo. Tsaka malay mo, kapangalan lang niya yung sinasabi dun sa post. Hindi lang naman siya yung nag-iisang Fernan sa mundo, no? Alam ko naman yun, pero may iba kasi ako nababasa na dinidescribe yung Fernan na sinasabi nila At naisip mo na agad na yung boyfriend ko ngayon? Oo. Bang klase? Hindi ako makapaniwala na ganyan ka pala. Anong ganito ko? Na masyado ka nagpapapaniwala sa mga blind item. Tapos na pangalanan lang naisip mo na agad na boyfriend ko? Kaya nga tinatanong kita kung wala ka bang napapansin sa boyfriend mo, di ba? Sinabi ko na wala, di ba? Alam mo masyado ka mapanira. Sinisiraan mo yung boyfriend ko sa akin? Binibigyan lang kita ng warning. Anong klaseng warning yan sinisira mong relasyon namin? Tinaon mo pa talaga nakaka-propose lang niya. Para ano? Para hindi matuloy ang kasal namin? Napakasama mo namang tao. Naturingan ka pa namang kaibigan. Sorry, pero malakas lang talaga ang kutob ko na iisang taong tinutukoy nila sa blind item at ang boyfriend mo. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako nag-iimbento. Tsaka, kung gusto mo, ipapakita at ipapabasa ko sa iyo yung mga screenshot ko tungkol dun sa issue Ikaw na lang ang magsabi kung nagsisinungaling ako.
Papadudot, kahit na may pinakitang mga screenshot si Daisy ng issue na nabasa niya sa isang group page sa Facebook at binanggit nga doon ang pangalan ni Fernan, ay hindi pa rin ako naniwala. Naka-anonymous kasi ang post, tapos ay naisip ko na baka sinisiraan lang ang fiancé ko. Kung totoong siya nga ang tinutukoy doon. Palibhasa ay sikat na sikat siya at kilala talagang organizer at tour guide. Nagalit din ako kay Daisy dahil sinira niya ang mood ko na dapat ay masaya ng araw na yon. Naisip ko na baka gusto lamang niya na hindi matuloy ang wedding namin ni Fernan. Kasi kahihiwalay lang nila ng asawa niya noong 2024. Baka gusto niya na pareho kaming maging single at miserable. Hindi naman tama yon kasi kung totoo ko siyang kaibigan, ay wala siyang ibang gugustuhin kundi ang maging masaya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na nga kinausap si Daisy ng mga panahong yon. Kahit chat siya ng chat sa akin sa Messenger. Basta iritado ako sa kanya at pakiramdam ko, anumang sandali ay sisirain niya ang kaligayahan ko. At kahit na nagsorry na siya sa akin at gusto lang daw niya akong makita para masamahan ko siya, dahil malungkot siya sa paghihiwalay nila ng asawa niya ay binaliwala ko siya. Ayaw kong malungkot kasama niya kaya tiniis ko na hindi siya kitain habang abala sa paghahanda ng wedding namin ni Fernan. Civil wedding lang ang plano namin gawin, kaya sa reception na lamang kami bumawi at sa honeymoon. Ayoko kasi ng engrandeng kasal at ganon din naman si Fernan. Sa April 2025 na sana ang plano naming pagpapakasal. Kaso around March ay may nangyari. Isang araw ay nagaya ang mga kaibigan ni Fernan ng jamming at house party overnight sa condo unit ng isa nilang barkada. Mga dati silang kaklase ni Fernan na pinakilala na rin naman niya sa akin kaya tiwala ako na nasa mabuti siyang kamay. Pinasasama nga niya ako kaso'y panggabi ako noon sa trabaho at ayokong umabsent. Kaya si Fernan na lamang ang pinapunta ko basta mag-update lamang siya sa akin. Wala naman akong trust issue sa fiancé ko at malaki ang tiwala ko sa kanya, Papa Dudut. 6:00 ng umaga ang out ko noon sa trabaho at nung umuwi ako ay nasa apartment na namin sa Fernan. Tulog na tulog at mukhang lasing na lasing. Buti na lamang at hinatid siya sa bahay ng mga barkada niya. Patulog na sana ako noon pero naisipan kong kunin ang cellphone ng kinakasama ko. Hindi ko gawain ang makialam ng personal niyang gamit pero that time ay may kung anong enerhiya ang nag-udyok sa akin at tignan ang messaging app niya. At doon nga, ay may nakita at nabasa ako na siyang dahilan para mag-alboroto ako sa galit, Papa Dudut. Fernan, gumising ka nga dyan. Bakit ba? Kita mo natutulog yung tao, naantok pa ako. Alam ko, pero may pag-uusapan tayo. Pwede bang mamaya na lang? Patulugin mo muna ako kasi grabe talaga yung antok ko. Paano hindi ka antukin? Anong oras ka na hinatid dito ng mga barkada mo? Teka, galit ka ba? Oo, galit ako. Bakit ka magagalit nagpaalam naman ako sa'yo. Pinasasama pa nga kita nun pero sabi mo mas gusto mong pumasok sa trabaho. Pambihira ka naman no? Huwag mo sabihing nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Alam ko na pinayagan kita at hindi naman yun ang rason kung bakit nagagalit ako ngayon. Wala naman akong kasalanan sa'yo Kaya wala kang dahilan para magalit sa akin. Ah, ganon? Sigurado ka ba talagang wala? Ano yun? Tinatanong kita kung sigurado ka bang wala. Oo, sigurado ako. Ano namang gagawin ko? Malay ko rito sa text sa'yo ng BFF niyong babae. Sa bagay, sabi lang naman niya rito, thank you raw kasi nakailang beses mo raw siyang dinala sa langit. Dapat daw matagal ka na niyang pinagbigyan pero salamat pa rin daw sa isang hindi malilimutang gabi.
Ano kasi, mahal. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Nandidiri ako sa'yo. Ano kasi, hindi yun katulad ng iniisip mo. Bakit? Alam mo ba ngayon kung ano ang iniisip ko? Gusto mong malaman kasi sasabihin ko. Iniisip ko na nagtaksil ka sa akin. Na si dinami-rami ng babae, yung pa talagang pinakilala mo sa akin at pinagkatiwalaan ko. Lintik naman, Fernan. Napakababoy nyo. Tapos malalaman ko na matagal mo na pala siyang kursunada pero kagabi ka lang niya pinagbigyan? Wow! Wow na wow talaga! Sorry, mahal. Huwag mo nga sabi ako matawag-tawag na mahal kasi nasusuka ako sa'yo! Wala lang yun. Anong wala lang yun? Sinaulo ka ba? Hindi totoo yun. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nadala lang kami ng kalasingan namin. Para namang hindi mo pa nararanasang malasing. Ikaw nga pag tinamaan na ng alak nag-iiba ng personalidad mo. Baliw ka pala eh! Kinumpara mo pa ako sa'yo hindi naman ako pumapatol sa kabarkada ko kapag nalalasing. Hindi naman namin sinasadya, saka may asawa na rin yung tao. Yun na nga! May asawa na nga! At ikaw naman may fiancé ka na! Pero ginawa mo pa rin kahit na may karelasyon ka! Paano ko hindi magagalit, Aber? Sagutin mong tanong ko, dali! Wala lang yun. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Saan nagsisisi na ako kasi nasaktan kita? Dapat lang na magsisi ka. Ha? Pero sa tingin mo, sapat na yon? Kasi kung tatanungin mo ko, hindi ang sagot ko. Ang sakit-sakit ang ginawa mo sa akin. Lalo't pinagkatiwalaan kita. Ikakasal na nga tayo sa susunod na buwan, di ba? Pero nagawa mo pa rin sa akin to. Ang sakit-sakit, Fernan. Sorry, Athena. Sorry talaga. Sa'yo na lang yung sorry mo kasi nasusuka ako sa pagmumukha mo. Nakakadiri ka. Umayo ka sa akin. Ha? Saan naman ako pupunta? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yon? Bahala ka basta lumayas ka sa harap kong lintik ka. Athena naman. Pwede bang pag-usapan muna natin to na maayos? Maayos? O ito usapang maayos. Umalis ka sa bahay na to. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sobrang sama mong tao. Sana mapunta ka sa impyerno. Papadudot, grabe ang galit at sama ng loob ko kay Fernan ng mga sandaling yon. Kulang na lamang ay balatang ko siya ng buhay dahil napakalandi niya. Malaki pa naman ang tiwala ko sa kanya na hindi niya ako lolokohin pero maling-mali ako. Bigla tuloy nagbalik sa akin lahat ng mga sinabi ni Daisy tungkol sa kinakasama ko. Paano nga kaya kung totoo ang lahat ng yon? At masyado lang akong naging in denial dahil ayokong may makasira sa aming relasyon. Pinalis ko si Fernan sa apartment na nirerentahan namin ang araw na yon dahil ayoko siyang makita. Sumunod naman siya sa akin at sinabing magpapalamig muna ako ng ulo bago ulit siya bumalik para makapag-usap daw kami. Noong time na yon ay tinawagan ko si Daisy habang umiiyak at inalo naman ako ng kaibigan ko. Sinabi niyang pupuntahan niya ako sa apartment namin at yun nga ang ginawa niya. Iyak ako ng iyak kay Daisy na tipong sising-sisi. Kasi hindi ako nakinig sa mga sinabi niya noon. Sana pala ay mas naging mapagmatsyag ako. Kinagabihan ay bumalik nga si Fernan sa apartment namin pero pinalayas ko lamang ulit siya. Ayaw ko siyang kausapin dahil hindi pa ako handang makita ang pagmumukha niya. Nandidiri pa rin ako sa kanya sa totoo lang, Papadudot. Kaya lang ay naging masugid ang kinakasama ko na makipag-usap sa akin at ayusin namin ang aming relasyon lalo na at malapit na ang petsa ng kasal namin. Isang gabi bigla na lamang siyang nagpakita sa apartment at wala na akong nagawa para iwasan siya. Papadudot. Di ba sinabi kong hindi pa ako handang makipag-usap sa'yo? Ayaw ko pa nga makita yung pagmumukha mo pero ang kapal mo rin talaga makipagkita sa akin ngayon, no? Hindi ka na nahiya? Kinapalan ko na talaga ang mukha ko kasi gustong-gusto kita makausap. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami. Una na doon yung tungkol sa relasyon natin. May relasyon ba tayo?
Oo naman. Saka ikakasal na nga tayo, hindi ba? Sa tingin mo talaga gusto ko pa rin makasal sa katulad mong manloloko? Athena naman, huwag mo naman gawin sa akin to. At bakit naman hindi? Ikaw nga hindi ka nagdalawang isip na galawin yung tropa mong babae, di ba? Masarap siya, di ba? O bakit ako ang kinukulit mo? Bakit hindi siyang puntahan mo tapos share kayo ng mister niya? Total mga hayop naman kayo. Tao lang naman ako, nagkakamali rin. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Ang tagal na natin, oh. Oo nga, matagal na tayo. Pero sa tingin mo maliit na kasalanan lang yung ginawa mo? Kasi kung oo, aba, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Hoy, para sa kaalaman mo, sobrang sakit ng ginawa niyo sa akin ng kaibigan mong babae. At kahit na hindi siya yung kasama mo na gumawa nun sa akin, malaking kasalanan pa rin na niloko mo ako. Sabi mo nga, di ba, ikakasal na tayo? Pero naisip mo pa rin na lokohin ako. Dapat ba ginawa ko pagkatapos ng kasal natin? Para hindi ka magalit sa akin ng ganyan? Ay, baliw! Kasi yung sinasabi mo parang ganun na rin eh. O di sana ginawa mo na nung bago pa lang tayo para hindi na umabot sa ganito na malapit pa akong maikasal sa manlolokong katulad mo. Hindi ko nga sinasadya yun. Patawarin mo na ako. Nadala lang naman kami ng mga damdamin namin eh. Saka ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo talaga ako, hinding-hindi mo may isip na saktan ako. Kaso wala kang isip eh, kaya nagawa mo yun. Tingin mo maniniwala pa ako ngayon sa sinasabi mo? Hindi ko na mababago ang nangyari na. Kaya nga magagawa ko na lang humingi ng tawad. Pero nangangako ko na magbabago na ako para mas maging karapat-dapat sa'yo. Ayoko mawala ka sa akin kaya pagbigyan mo pa ako. Pag ginawa ko pa ulit yung bagay na yon, ako na mismo makikipag-iwalay sa'yo. Wow ha! Salamat sa assurance at pakonsuelo mo. Nakakatuwa namang marinig yan. Grabe! Grabe ka na talaga! Athena, sige na. Nagmamakawa na ako. Huwag mo naman sa akin gawin to. Mahal na mahal kita eh. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Binibigay lang ang second chance sa mga taong deserving. Kaya nga pagsisikapan ko na maging deserving. At paano mo gagawin yun? Sige nga! Araw-araw kitang liligawan. Saka ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At kahit na mag-asawa na tayo, gagawin ko pa rin ang panliligaw sa'yo katulad nung kinikilala pa lang natin ang isa't isa noon. Kaya sana naman maniwala ka sa akin at bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan sa'yo lahat ng mga sinasabi ko. Ewan ko pero madali lang naman magsalita at magsabi ng mga pangako na anumang sandali mapapako lang din. Tsaka anong assurance ko na hindi mo na ako lolokohin? Nagawa mo na nga isang beses. Malamang magagawa mo pa yan ulit. Sige, sabihin mo. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Kaya nga pagsisikapan ko maibalik yung tiwala na yun na nawala dahil sa pagiging mapusok at makasalanan ko. Sorry na talaga, Tina. Sising-sisi na ako sa nagawa ko. Napakatanga ko naman kasi. Saan ka naging tanga? Kasi nalaman ko? Siyempre hindi. Mabuti na yung malinaw. Tanga ako kasi sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Kaya patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Pangako yan. Papadudot, marami pa akong masasakit na salita na gustong sabihin kay Fernan ng gabing yon. Pero hindi ko na nasabi na daig na kasi ako ng matinding emosyon. At sa halip na pakinggan pa ang pagsusumamo niya at paghingi ng tawad ay muli ko siyang pinalayas sa pamamahay namin. Wala rin namang nagawa si Fernan dahil nag-iiskandalo na ako ng mga panahong yon. Pero hindi pa rin siya tumigil sa panliligaw sa akin at hanggang sa ngayon ay sinusuyo pa rin ako ni Fernan. Hindi ko naman masabi na hiwalay na kami kasi wala rin namang kaliwanagan kung gusto ko ba talagang tapusin na ng tuluyan ng relasyon namin. Aaminin kong mahal ko pa rin si Fernan at gustong gusto ko siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon. Pero natatakot ako na baka ulitin na naman niya ang kasalanan niya sa akin. Ang tungkol naman doon sa mga isyo sa blind item na naugday sa kanya ay hindi ko na kinumpirma. Pero hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang bagay na yon. At nababagabag pa rin ako ng sobra. Sana po ay matulungan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang gagawin ko. Nahihirapan na kasi ako
At kahit na sinabi na sa akin ni Daisy na hiwalayan ko na si Fernan, ay may parte pa rin sa puso ko na ayaw yung gawin. Ewan, litong-lito na ako. Tatapusin ko na ba ang lahat sa amin ni Fernan o susugal pa ba ako sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanya at pagbibigay ng chance? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabigyan ako ng payo ng mga kabarangay natin. Dahil malaking bagay po yun sa naguguluhan kong puso. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko, and more power. And God bless po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Athena. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.